ang binibigay na license sa ating mga PSP, including yung ating security guard, no? Private Security Professional, that is PSP. Include dyan yung security guards natin. Ang binibigay sa kanila, that is called License to Exercise Profession. Ang nagbibigay naman si Chief PNP. Pero kapag ikaw ay ahinsya na gustong magpatayo ng security agency, ang ibibigay naman is License to Operate. Now, ang tanong ko sa inyo, kung noon, kapag regular license ka, License to Operate, kapag regular daw, ay hanggang validity niya is 2 years. Ang tanong ko, under sa bagong batas, under Republic Act 11917, ilang taon na daw yung validity ng nasabi nating LTO or License to Operate? Yan, nandito tayo ngayon sa ating random criminology quiz, which is magtatanong pa rin tayo ng mga topics sa criminology, sa ating mga future criminologies, but the essence of the video, no, ay makatulong tayo sa ating mga followers as well as nare-refresh yung mga knowledge nila. Kaya konti lang yung mga prize natin na ibibigay. Pero bago yan, pakilala po muna tayo. Evita. Donna. Okay. So yan, so ito yung unang katanungan natin is magmumula ito under ng Law Enforcement Administration sa ating Industrial Security Management. So doon tayo sa mga barriers, we have the mga barriers natin, mga fences natin. Now, kung ang solid fence, ito yung pagkakataon na mga fences na kung saan yung site is being denied. That is called solid fence. Ibig sabihin, hindi natin pwedeng makita kung ano yung nasa loob. That is called solid fence. Or hindi natin nakikita kung ano nga ba yung ginagawa nila sa loob. That is considered solid fence po yan. Ang tanong ko sa inyo, ano naman ang tawag sa fences na which is yung site is being permitted? Ibig sabihin, yung site ng isang tao o yung paningin ng isang tao ay pumasok or kaya niyang makita kung ano nga ba yung nasa loob o ano yung ginagawa ninyo sa loob. That is considered what types of fences? Full view fence. Full view fence. Okay, that is correct. That is considered full view fence. Tandaan lang po natin, pag site is being denied, solid fence. Pag site is being permitted, that is a full view fence. Okay? So dahil dyan, meron kayong another 20,000. Handog ng San Crime Tambayan. Okay, so last question tayo. Ito yung pangalawang tanong natin. No? Doon naman po tayo sa tinatawag nating license to operate. Okay? Tandaan lang natin, no? Ang binibigay na license sa ating mga PSP, including yung ating security guard, no? Private Security Professional, that is PSP. Include dyan yung security guards natin. Ang binibigay sa kanila, that is called License to Exercise Profession. Ang nagbibigay naman si Chief PNP. Pero kapag ikaw ay ahinsya na gustong magpatayo ng security agency, ang ibibigay naman is License to Operate. Now, ang tanong ko sa inyo, kung noon, kapag regular license ka, License to Operate, kapag regular daw, ay hanggang validity niya is 2 years. Ang tanong ko, under sa bagong batas, under Republic Act 11917, ilang taon na daw yung validity ng nasabi nating LTO or License to Operate? 5 years. Ikaw. 5 years, sir. Okay, the correct answer is 5 years. That is 5 years. Tandaan po natin Okay, pagdating sa examination, pag walang 5 years, pwede pa natin sagot yung 2 years. Pero pag mayroong 5 years po, 5 years na po yung susundin natin, that is validity of License to Operate under po sa ating Republic Act 11917. Okay? So dahil dyan, meron din kayong another 40,000. Okay, hatiin nyo na lang mamaya yan. And syempre, handog yan ng San Crime Tambayan. Syempre, shoutout nga pala, CBRC Cebu, including sa pinakapugi nating videographer. Okay, walang iba kundi kay GP Garcia. And syempre, shoutout. Shout out to students from Padua and Rosman. Padua, yo. Sige.